Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? I know the dangers. Sa 2028, pag nakabalik yung mga Duterte, gigibain nila yung demokrasya. Sa mundo ng politika, bihirang makita ang isang estratehiya na tila nagmula mismo sa mga pahina ng The Art of War. Pero ang mga kaganapan sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tila nagpapakita ng ganitong katalinuhan. Kung susuriin ang mga kilos at desisyon ni Marcos, kapansin-pansin ang tila maingat na pagbubunyag ng mga bahid ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ang tanong, alam na ba ito ni Pangulong Marcos mula pa nung simula, mula pa nung nagkaroon ng alyansa ang mga Marcos at Duterte? At ano ang role ng dating Senator Trillanes patungkol sa labanang ito na tila ginagamit ng Pangulo ang dati niyang kalaban na si Antonio Trillanes IV bilang sandata? At bakit si Trillanes ang nagiging huling alas ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? I know the dangers. Sa 2028, pag nakabalik yung mga Duterte, gigibain nila yung demokrasya. I know yung iba kasi nakatingin sila, they're living in the moment. We were ringing the alarm bells noong 2016 na pagka naupo si Duterte, gigibain nila yung demokrasya. Noon pa man, si Antonio Trillanes IV ay hindi na bago sa paglalantad ng mga aligasyon laban kay Duterte. Mula sa mga usapin ng katiwalian hanggang sa mga akusasyon ng plunder, hindi siya tumigil sa pagsisiwalat ng umano'y mga baho ng nakaraang administrasyon. Ngunit bakit ngayon lang nagkakaroon ng malinaw na tindig ang Malacanang laban sa mga paratang na ito? Alam kaya ni Pangulong Marcos ang mga banta ng mga Duterte bago pa man sila magkaalyansa? Nang magsimula ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., marami ang nagtaka kung bakit tila nanatiling neutral si Trillanes. Ang dating mahigpit na kritiko ng mga Marcos ay ngayon nagpapakita ng suporta. Pero ito ba ay simpleng pagbabago ng pananaw o isang mas malalim na estratehiya na kung ating makikita, bali-balita at hindi talaga na itatago na si Trillanes ay tila nakipag-alyansa sa mga Marcos? Isa pa dito ang sinasabi ng Rappler, Join Marcos, avert Duterte and the danger of expediency, na tumutukoy kay Trillanes. Malacanang sponsored, Duterte suspects Trillanes is Marcos' new attack dog. At si Trillanes din ang nagsiwalat na wala na masyadong kaalyado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa AFP dahil ang mga militar ay solid sa likod ni Marcos. Ito'y ayon sa ulat ng ABS-CBN. At balik tayo sa tanong, ito ba ay simpleng pagbabago ng pananaw o isang mas malalim na estratehiya? Ang sagot, tila ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang katalinuhan ni Trillanes sa pagsisiyasat bilang isang tahimik na pampulitikang armas. Hindi niya direktang sinabing tama si Trillanes mula sa simula, pero ang kanyang mga kilos ay parang nagkukumpirma sa mga ito. Kung babalikan ang mga paratang ni Trillanes laban sa Duterte, malinaw na ang mga ito ay hindi basta-basta. Ngunit bakit ngayon lamang inilabas ang mga ito ng Malacanang? Ang sagot ay maaring simple, tiyempo. Si Pangulong Marcos Jr. ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang ibagsak ang bombshell at ilantad ang mga bahid ng mga Duterte. At tila hindi niya ito ginawa kaagad upang maiwasan ang direktang konfrontasyon sa simula ng kanyang termino. Ngunit tila naglatag siya ng pundasyon para sa kasalukuyang pagkakasatuparan ng mga ito na tila alam ng ating Pangulo ang danger sa mga Duterte, na kung siya ay aatakihin ay alam niyang nasa kanya ang huling alas. Doon sa Crimes Against Humanity case na ginawa nila Duterte noon, no? Yung war on drugs, si Duterte yung nagputos ng pagpatay, siya ang nag-execute bilang chief ng PNP. Ang mandate ng PNP was to serve and protect the people, pero anong ginawa ni Bato de la Rosa? Pinatay nila yung mga Pilipino, yung tukhang. Maraming haka-haka na mula pa noong simula si Trillanes na ang nakikita ni Marcos bilang huling alas na maaring gamitin laban sa mga Duterte. Ang dating senador ay tila nagiging insurance policy ng Pangulo kung sakaling magkaroon ng kaguluhan o destabilization efforts mula sa kampo ng mga Duterte. Ang kanyang mga nakalap na ebidensya at malalim na kaalaman sa mga kontrobersya ng nakaraang administrasyon ay tila pinangahawakan ng ating Pangulong Marcos upang tiyakin na ang kanyang pamumuno
ay hindi magagambalan ng mga banta. Ang ganitong pag-iingat ay nagpapakita ng foresight at husay sa pagbabasa ng politikal na laro. Sa The Art of War ni Sun Tzu, may aral na nagsasabing ang pinakamagaling na general ay nananalo sa digmaan nang hindi naglalaban. Tila ito ang naging gabay ni Pangulong Marcos. Ginamit niya ang mga lumang aligasyon ni Trillanes, ngunit hindi niya ito inangkin bilang sariling mga paratang. Sa halip, hinayaan niya ang dating senador na maging mukha ng kampanyang ito laban sa mga Duterte, habang siya naman ay nanatiling tila tahimik at hindi direktang kasangkot. Ang mga bagong detalye tungkol sa mga posibleng katiwalian at stabilization efforts na ikinakabit sa mga Duterte ay inilabas sa panahon kung kailan ang atensyon ng publiko ay nakatuon sa pagpapalakas ng Administrasyong Marcos. Pero ang tanong, bakit ngayon? Dahil sa ganitong tiyempo, walang choice ang ating Pangulo kundi ang depensahan ang ating gobyerno. Sa bawat pagbubunyag, tila ipinapakita ng ating Pangulo na kaya niyang labanan ang katiwalian nang hindi natatakot sa mga posibleng implikasyon na ito'y base sa legal na paraan. Isa pang tanong, bakit tila ginamit ng Pangulo ang isang dating kalaban? Ang sagot ay simple, si Trillanes ay hindi lamang kritiko, kundi isa ring maalam na strategist at researcher. Sa pamamagitan niya na ilalabas ang mga issue laban sa mga Duterte nang hindi direktang sinasangkot ang Pangulo. Ang ganitong taktika ay nagpapakita ng mataas na antas ng politikal na katalinuhan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tila hindi lamang simpleng leader, kundi isang bihasang strategist, isang genius sa politika. Ang kanyang tila paggamit kay Trillanes bilang tagapagbunyag laban sa mga Duterte ay nagpapakita ng maingat na pagpaplano at pagkilala sa tamang tiyempo para lang iligtas ang ating gobyerno. Ang tanong, alam na kaya ni Marcos ang mga ito bago pa man sila magkaalyansa? Marahil. At kung totoo ito, masasabi nating ang Pangulo ay hindi lamang sumusunod sa mga aral ng kasaysayan, kundi isa rin siyang tagapaghubog nito. Ang tanong ay, ano ang katotohanan patungkol sa content na ito?